Ako si Maria at ito ang aking kwento. Samantalang ang batang bagong silang pa lamang ay nailagay na sa incubator para obserbahan ng ilang araw. Sa labas ng intensive care unit ay naroon si Lourdes na nakamasid sa apo. May ngiti sa labi kahit may pag-alala para sa batang premature. Kahit malayo-layo sa kanyang pwesto ay hindi maikakailang namana ng batang mata at kilay ni Daniel. Hanggang sa maalalang pagpanaw ni Alfredo kaya inutusan niyang kasamang katulong na pumunta sa ospital at alamin ko anong pwede nilang maitulong. Kilala sa industriya si Alfredo kaya nasisiguro niyang maaring may makaalam ng pagkamatay nito. Kailangan niyang magpaabot kaagad ng assistance bago pa may masabi ang ibang tao tungkol sa pamilya niya, lalo at nangyari ang lahat ng ito habang walang anak na pinaghihinalaan niyang nagpunta sa lugar kung nasaan si Brenda. Yes po madam, tugon ng katulong saka umalis. Sa kabilang dako naman ay pinipigilan ni Lorin at nurse si Cara na umalis sa ospital. Mahina ka pa, ani Lorin. Kailangan kong puntahan si Papa. Iyak ni Cara na pilit kumakawala sa hawak ng mga to. Huminahon po kayo ma'am at baka mabinat kayo, paalala naman ng nurse. Pero mapilit talaga si Cara kaya walang nagawa ang nurse kundi turukan ng pampakalma hanggang sa tuluyang makatulog. Ilang minuto lang po ang epekto nito, kaya kayo na po munang bahala sa kanya at kakausapin ko si Doc kung papayagan ba siyang umalis pansamantala. Kausap ng nurse kay Lorin saka umalis. Pagbalik ay may dala na itong letter mula sa doktor na pinapayagang makaalis si Cara. Ngunit kinakailangang bumalik pagsikat ng araw. Nagpasalamat naman si Lorin saka kinuha ang letter. Pagkaalis ng nurse ay naupo siya sa tabi ng kama at doon lang tuluyang naramdaman ng pagod. Pasado 2:00 na ng madaling araw at sobrang daming nangyari. Ngayon ay kinakailangan na lamang niyang ipaliwanag ng mabuti kay Melba ang totoo. Hawak ang cellphone ay matagal niyang tinitigan ang number ng ginang at makailang beses nagbuga ng hangin bago ito tinawagan para magpaliwanag. Kalahating minuto ang lumipas ay nagising si Cara na kaagad nilapitan ni Lorin. Kamustang pakiramdam mo? Sa halip na sumagot ay muli lang naiyak si Cara at tinawag-tawag ang ama. Huwag ka nang umiyak, pinayagan ka na ng doktor na pansamantalang umalis. Kaya mo bang tumayo at sasamahan kita? Naghihintay na sa atin si Tita Melba. Mas lalong naiyak si Cara nang marinig ang pangalan ng ina. Mag-isa lang si mama ngayon. Dapat nandun ako kasama siya. Hinimas-himas ni Lorin ang balikat ng kaibigan para kumalma ito sa pag-iyak. Makakasama mo rin siya. Tara at kailangan na nating umalis. Saka inalalayan ang kaibigan hanggang sa paglabas ng ospital. Halatang mahina pa si Cara pero pinilit niyang kumilos para makitang amang hindi na napuntahan sa huling pagkakataon at hindi na siya nahintay ng buhay. Sa unang gabi ng lamay ay marami ang dumating at nakiramay sa pagkawala ni Alfredo. Naroon ang pamilya ng mga Lim, Albo, maging si Arnold Francisco. Lahat na naging malapit sa pamilya Panganiban ay naroon. Isa lang ang wala, si Daniel, na kahit si Lourdes ay frustrated na rin dahil hindi pa rin makontak ang anak na dapat ay nasa bansa. Ngayon ay mukhang mapapasama pang pamilya nila dahil missing in action ito sa lamay ng biyanan. Kung pwede nga lamang ay kanina pa siya umalis at baka mapagtanungan pa kung nasaan ito. Pero hindi pwede, kailangan niya magpakita at magtiis para walang masabi ang ibang tao. Sa ibang bahagi naman ng funeral hall ay magkatabi na sa upuan sina Lorin at Cara sa harap ng kabaong ni Alfredo. Si Raya na kanina pa nakatingin ay gustong lumapit upang kausapin si Cara pero katabi nito si Lorin kaya nagdadalawang isip siya. Narito siya para makiramay, hindi gumawa ng issue na pag-uusapan ng mga tao naroon. Hanggang sa dumating si Margo at nilapitan si Cara. Ayos ka lang ba? Balita ko'y kapapanganak mo pa lang. Hindi ba dapat ay nandun ka sa ospital? Nagpapahinga. Tipid ang pangiti ni Cara. Ayos lang ako, Lawyer Mendez. Salamat sa pagpunta. Nakapagpahinga ka na ba? Baka mabinat ka. Nakapagpahinga ako kanina. Saka babalik din kaagad ako sa ospital. Maya-maya lang. Malungkot ang tingin ni Margo para dito. Halata niya ang pagod at malaki rin ang ibinagsak ng katawan ni Cara.
Iiling-iling siyang napatitig dito. Ang asawa mo, nasaan? Napalingon si Lorene maging ang ilang taong na malapit sa pwesto nila. Napakurap si Kara saka nagbaba ng tingin. Walang balak sagutin ang tanong ni Margo. 3 araw ang lumipas, sa airport ay nakabalik na rin ng bansa si Daniel kasamang magulang ni Brenda at isa nitong pinsan, si Kyla. Dala ng pamilya ang white urn kung saan nakalagay ang abo ni Brenda. Bago magkanya-kanya ng daan ay nagpasalamat si Mario sa lahat na naitulong ni Daniel sa kanyang anak. Ngunit si Lorna ibang nasa isip. Bago pa lamang sila umalis ng bansa para puntahan si Brenda, ay sinadya niyang dalhin ng pamangkin para siyang pumalit sa pwesto ng anak. Matagal-tagal niya itong pinagplanuhan, simula pa lang na magkasakit si Brenda. Ang anak lang ang tanging dahilan kaya nila tinatamasang maginhawang buhay at ayaw na niyang maranasan muli ang hirap. Nasabihan na niya si Kyla na gawin ang makakaya para makuha ang loob nito. Wala naman itong tutol dahil nagustuhan agad si Daniel sa unang tingin pa lamang. Pinaalalahanan niya rin ang pamangkin na huwag nang uulitin ang pagkakamali ni Brenda na maghabol kay Daniel. Ang ipinayo niya kay Kyla ay makipagmabutihan at hayaan itong mismong lumapit. Paglabas ng airport ay kaagad na pumara na masasakyan si Mario habang si Lorna ay bahagyang tinulak ang pamangkin patungo kay Daniel. Daniel, aalis na kami pero pwede mo bang ihatid si Kyla? Sa ibang direksyon kasi ang tirahan niya. Malayo sa amin, ani Lorna. Nakangiti namang tumango si Kyla habang nakatingin kay Daniel na halatang walang planong isabay ang dalaga. Ayos lang kung ayaw mo, pwede naman ako mag-taxi na lang pauwi, ani Kyla. Uuwi ka mag-isa? Hindi pwede, isinama kita kaya malalagot ako kay... Okay, isasabay na kita pagdating ng sekretary ko. Putol ni Daniel sa sinasabi ni Lorna. Nagkatingin na naman ang dalawang babae at pasimpleng kinindata ni Kyla ang tiyahin para ipaalam na pinagplanuhan niya lang iyon. Para makaramdam ito ng konsensya at mapapayag na maisabay siya. Ilang sandali pa ay tuluyan na nagpaalam ang mag-asawa at naiwan si Daniel at Kyla. Balita ko nga pala'y malapit ng mga nakang asawa mo. Congratulations, kausap ni Kyla. Tumango lang si Daniel saka dinukot ang cellphone na ilang araw na niyang hindi binuksan. Hindi niya gustong kausapin ang mga taong tatawag sa kanya at pagkatapos ay kakwestiyonin kung bakit siya lumabas ng bansa para kay Brenda. Inon niya ang cellphone at sunod-sunod ang pagpasok ng messages. Karamihan ay galing kay Eunice at sa ina, ngunit wala ni isa kay Kara. Mukhang masama pa rin ata ang loob nito sa pag-alis niya. Sir, boses ni Eunice na kalalabas ng nasasakyan. Bakit po hindi namin kayo makontak? Bakit? May problema ba sa kumpanya? Nanganak na po si Ma'am Kara. Napakunot noo si Daniel sa narinig. Paano nanganak si Kara? May nangyari bang masama? Bago sumagot ay naibaling na muna ni Eunice ang tingin sa babaeng kasama nito. Ang kanyang mata ay mababakasan ng panghuhusga. Inatake sa pusong biyanan niyo at naging sanhi kung bakit napaaga ang panganganak ni Ma'am Kara. Muntik na po silang mapahamak ng bata kung wala pong nakakita at nagmalasakit na dalhin siya sa ospital. Mahabang paliwanag ni Eunice na panaka-nakatingin sa babae. Safe na ba ang mag-ina ko ngayon? Ani Daniel na tinanguan ni Eunice. Tara na po sa kotse sir at ihahatid ko po kayo ngayon sa ospital. Dumiretso muna tayo sa funeral home. Mariing na ilapat ni Eunice ang labi sa kanag-alangan sa sasabihin ng totoo. Sir, hindi po kayo pinapayagan ni Ma'am Kara na magpunta doon. At bakit? Siya na lamang po ang tanungin ninyo. Napatiimbagang si Daniel. Hindi makatarungan para sa kanyang ganoon pero marahil ay kasalanan niya rin ng lahat dahil mas pinili niyang umalis sa kabila ng pagtutol ni Kara. Tumangutango si Daniel saka naglakad papunta sa sakyan na kaagad sinundan ni Eunice. Sandali lang, si Kyla. Isasabay mo ko hindi ba? Napalingon si Daniel. Magabang ka na lang ng taxi. Pagkatapos ay sumakay sa kotse. Si Eunice na muling tinignan ng babae nagtaas na ng kilay. Sino po yun sir? Hindi niya napigilang itanong. Pinsan ni Brenda, sinama ng pamilya nito sa Canada. Agad nag-ibang ekspresyon ni Eunice. At okay lang po sa inyo? Kung ano man ang iniisip mo'y malabong mangyari. Hindi ko hahayaang may babaeng gigitna sa relasyon namin ni Kara. Mula sa malayo ay tanaw na ni Daniel ang ospital. Bakit dito tindi sa Romualdez Hospital? Dito po kasi dinala si Ma'am Kara ng mga taong nakakita sa kanya at hindi na po siya nag-request na ilipat. Tugon ni Eunice.
Huminga lang ng malalim si Daniel at hindi na muli pang nagtanong. Pagkatapos maiparadang kotse, una nilang pinuntahan ng intensive care unit kung nasa ng bata. Malayo pa lang ay napansin na niya ang ina na nasa labas. Lumingon si Lourdes at agad rumihistrong inis sa mukha pagkakita sa anak. At ba't ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na ilang araw na kaming tawag ng tawag sa'yo? Hindi nagsalita si Daniel kaya nagpatuli si Lourdes. Goodness, Daniel! Sa pag-una mo sa babaeng yun ay muntik na mapahamak ang apo ko. Akala ko ba'y mahal mo si Kara? So ba't mo siya iniwan para sa babaeng hindi mo na dapat pang pinagtutuunan ng pansin? Napatiimbagang si Daniel. Tila gusto niyang simbatan ang ina at sabihin ito naman ang may kasalanan ng lahat. Pero pinigilan niya ang sarili at tumingin sa loob ng glass window para makita ang sanggol. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Daniel na makita ang anak sa loob ng incubator. Ang liit nitong tingnan at may iba't ibang aparato pang nakakabit sa maliit nitong braso at dibdib. Luisa, sambit niya sa pangalan nito sa kainilapat ang palad sa glass window. Kung pwede nga lang ay pumasok na siya sa loob upang mayakap to. Nakikita mo bang resulta sa ginawa mong pag-iwan sa kanila? Hindi lang siyang ganyan. Dahil maging si Kara ay halos hindi ko na halos makilala. Nangayayat ng husto't madalas na walang pahinga. Dahil laging nasa funeral home. Magkatulad nga talaga kayo ng ama mo. Iiwan ng pamilya para sa babae. I'm not like him. May di na pagkakasabi ni Daniel. Hindi? Ano palang tawag sa ginawa mo? Kahit ano pang paliwanag ang sabihin mo, iniwan mo pa rin sila. Dahil sa akin kaya nagkasakit at ngayon ay wala na si Brenda. At kasalanan mo yun, Mommy. Umiwas ng tingin si Lourdes. Oo, kasalanan ko ngang nangyari kay Brenda. Pero hindi ko kargong sinapit ni Kara. Ikaw ang nagdesisyon na iwan siya. It's your choice at pinili mo umalis. Naikuyom ni Daniel ang dalawang kamay dahil aminado sa pagkakataong iyon. Walang dapat sisihin kung hindi siya at hindi ang ina. Saan ang ward ni Kara? Naitanong niya pagkatapos. Room 203 po sir. Si Eunice na ang sumagot sabay lapit. Pupuntahan ko na muna ang asawa ko. Paalam ni Daniel. Mauna ka Eunice at hindi ko alam ang daan. Sa narinig ka agad namang naglakad ng mabilis si Eunice para masabayan ito sa paglalakad. At pagdating sa kwarto ni Kari wala ito sa kama. Sandali lang po sir at tatanungin ko sa staff kung nasa nagpunta si Ma'am Kara. Ani Eunice sa kanilapitan ng isang nurse para magtanong. Pero wala rin itong idea kaya nagtungo si Eunice sa counter para tanungin ang mga taong naroon. Nagpaalam po kanina ang pasyente na magtutungo sa rooftop ng building. Tugon ng nurse. Okay, thank you. Ani Eunice sa kabinalikan si Daniel para sabihin kung nasaan si Kara. Huwag ka na sumunod at ako na lamang ang aakyat sa top floor. Ani Daniel saka sumakay sa elevator. Pagbukas ng elevator ay kailangan niya pang maglakad sa hagdan ng mga 2 palapag bago tuluyang makarating sa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto ay naramdaman kaagad ni Daniel ang malakas na simoy ng hangin. Maaraw ngunit natatakpan naman ng ulap ang kalangitan. Naglakad siya palabas at hinanap sa paligid ang asawa. Sa kaliwang bahagi ng gusali nakita niya si Kara. Nakatalikod mula sa kanyang pwesto, kaya habang papalapit ay tinawag niyang pangalan nito. Lumingon naman si Kara pero bakas ang pagod sa muka. Bumagal ang paghakbang ni Daniel nang makitang itsura nito. Walang kabuhay-buhay. Huwag kang lumapit, saad ni Kara. Kaya tuluyang natigilan si Daniel sa paglapit pero kailangan niya pa rin ipaliwanag ang side niya. I'm sorry kung wala ko sa mga panahong kailangan na kailangan mo ko. Hindi kita kailangan at kahit na kailan hindi nakakailanganin pa Daniel. Dahil noong pinili mo si Brenda kaysa sa akin, sa amin ng anak mo, tuluyan na akong sumuko. Walang silbi ang pakiusap ko sa'yo kahit nabuntis ako't malapit ng mga anak. Kaya ito, tingnan mo ang nangyari. Premature si Luisa. Namatay si Papa. Pagkatapos, nilipat na sa bilibid si Kuya. Ni hindi man lang nabigyan ng pagkakataong may pagluksa si Papa. Mahabang salaysay ni Kara tapos ay muli itong tinalikuran habang nakahawak sa railings. Ano pang silbi ng buhay? Bulong niya. Ano? Anong sinabi mo, Kara? Hindi yon narinig ni Daniel kaya lumapit siya ng husto. Huwag ka sabing lalapit! Hiyaw ni Kara saka namumuhing tumingin kay Daniel. Namumulang mga mata niya sa galit.
Simula nang mawalang ama ay ni minsan hindi siya umiyak sa lamay. Pinigilan niyang lumuha sa harap ng ibang tao o kahit siya lang ang mag-isa. Pero ngayon nasa harapan niya si Daniel ay tuluyang sumabog ang pinipigilang emosyon. Okay, hindi ako lalapit, Kara. May kabang tugon ni Daniel. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa galit na nakikita niya sa mukha ng asawa. Parang tila bumalik sa alaala niyang ginawa nito noon na pananakit sa sarili. Nasa rooftop sila at kahit ayaw niya mag-isip ng masama, hindi niya mapigilang isipin na baka muli na namang saktan ni Kara ang sarili. Bahagyang nakaangat ang dalawang kamay ni Daniel, tila sumusuko sa harap ni Kara. Hindi kita lalapitan, pero lumayo ka na muna sa railings. Delikado. Kung ano-anong masasamang ideyang pumapasok sa isip ni Daniel, kaya hanggat maaari gusto niyang kumalma ang asawa. Umalis ka na lang, singhal muli ni Kara. Oo, aalis ako kung lalayo ka na muna. Please Kara, umalis ka dyan. Saka unti-unting humakbang patalikod si Daniel pabalik sa pinanggalingang pintuan. Ngunit nang muling tumalikod si Kara saka siya mabilis na tumakbo, palapit dito't niyakap sa bewang palayo sa railings. Bitawan mo ko! Nagsisigaw na sabi ni Kara. Nagpupumiglas at pinapadyak pang mga paa para lang makawala. Pero hindi nagpatinag si Daniel na binuhat ito patungo sa pintuan ng rooftop. Pakawalan mo ko, Daniel! Hindi, hanggat hindi ko nasisigurong safe ka at walang gagawin na masama. Tila napagtanto naman ni Kara ang ibig nitong sabihin kaya mas lalo siyang nagpumiglas sa puntong sinabunutan na niya at nagawang kagatin sa balikat si Daniel. Napadaing ito sa sakit saka siya nabitawan, ngunit mabilis ang kamay nito at nagawa pa rin siyang mayakap. Tingin mo ba'y magpapakamatay ako? Aniya sa hinampas-hampas at pinagsusuntok ang likod ni Daniel. Nasasaktan man sa ginagawa ni Kara, hindi niya ito binitawan kahit na anong gawin itong pagpupumiglas. Bitaw Daniel, kakagatin ulit kita, banta ni Kara. I'm sorry. I'm so sorry na wala ako sa mga panahon na dapat ay nasa tabi mo ko, ani Daniel, na isinubsob ng muka sa balikat ng asawa. Ang kamay ni Kara na mahigpit na nakakapit sa damit nito ay mas lalo pang humigpit. Napatingala siya sa langit nang maramdaman na muling nagbabadyang pumatak ang luha sa mga mata. Hanggang sa hindi na nga niya napigilang bumuhos ang emosyon. Umiyak at tumagulhol siya habang nanatili pa rin nakayakap sa kanya si Daniel. Minuto na halos umabot ng oras ang tagpong iyon hanggang sa tuluyang nakatulog sa pagod sa pag-iyak si Kara. Kaya binuhat na lamang ni Daniel pabalik sa sarili nitong kwarto. Binantayan niya ang asawa hanggang sa dumating ang gabi at nagising si Kara mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa lumipas na mga araw ay ngayon na lamang ulit ito nakatulog ng ganon kahaba. Kaya tila kahit papaano ay nababawi na nito ang lakas. Bumangon si Kara sa kama at eksaktong kababalik lang ni Daniel na may dalang paper bag. Mabuti at gising ka na, tara kain tayo, aya ni Daniel. Inilapag ang paper bag saka isa-isang inilabas ang pagkain sa loob. Hindi ako gutom, sagot ni Kara saka kumuha ng damit sa may drawer para magpalit ng damit. Aalis ka? Sa funeral home ba? Kumain ka na muna at sabay tayong magpupunta doon, ani Daniel. Hindi ka pwede doon. Hindi kita pinapayagang magpunta o magpakita man lang doon. Nagubad si Kara. Hindi alintana na naroon ito, nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Daniel saka itinabi ang paper bag. Okay, hindi ko ipagpipilitan na pumunta doon pero ihahatid pa rin kita. Hindi pa man tapos sa pagbibihis si Kari, huminto ang kamay niya saka ito nilingon. Gusto niyang harapin ito dahil importante ang susunod niyang sasabihin. After mailibing ni Papa, maghiwalay na tayo. Nakatingin si Daniel sa pagkain na sabihin niyo ni Kara, kaya biglaan ang pag-angat niya ng tingin sa asawa. No, never. Ayoko na Daniel. Pagod na ako, ayaw na kitang makasama pa. Hindi porket pagod kay basta ka nalang magdedemand na makipaghiwalay. Wala nang rason para ipagpatuloy pa natin to. Wala na si Papa at mas lalo lang nadiin sa kulungan si Kuya, ani Kara. Dahil lang hindi mo na ako kailangan, mapapakinabangan ay gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Walang ganun, Kara. Ikaw mismo nagpumilit na bumalik sa akin para sa pamilya mo at kaibigan. Tapos ngayon ay ayaw mo na? At paano ang anak natin?
Mas gugustuhin mo bang lumaki si Luisa na broken family? Mapang-uyam na ngumisi si Kara. Tingin mo ba'y kompleto tayo na masaya at matatawag na pamilyang pagsasama natin? Hindi, Daniel, at alam mo yan. Kaya ano pang kaibahan kung maghihiwalay tayo? Then subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo ba talagang kumawala sa akin, Kara. Tandaan mong kaya kong gawin ang lahat, mapanatili ka lang sa tabi ko. Kaya kung ako sa'yo, ay wag mo nang tangkain pang makipaghiwalay dahil mabibigo ka lang. Babala ni Daniel. Biglang sumeryoso hanggang sa mababakasan na ng iritasyon ang mga mata ni Kara. Naiinis siya na totoo ang sinasabi nito, na kahit anong gawin niya ay mahirapan siyang kumawala kay Daniel. Gabi-gabing inihahatid ni Daniel ang asawa sa funeral home pero hindi siya nagtatangkang pumasok. Dahil gaya ng sinabi ni Kara, hindi siya pinahintulutang pumasok sa loob. Sa last vigil lang siya tuluyang nagpakita sa utos na rin ni Melba. Hindi gaya ni Kara, wala naman itong sama ng loob sa kanya, kaya lagi siyang hinahanap. Sa gabing iyon ay napakaraming tao ang nagpunta. Marami ring kumakausap sa kanya at nagtatanong kung bakit ngayon lamang siya nakita. Siyempre, hindi sinasagot ni Daniel ng diretsahan ng tanong at nilulusot na lamang ang dahilan. Sa madaling salita ay nagsisinungaling siya hanggang sa mapansin niyang ina na mabilis na dumaan na palabas ng funeral home. Nagtaka si Daniel saka nagpalingon-lingon sa paligid hanggang sa mapansin niya si Peter. May kasamang ginang nasa hinuha niya ay si Faith, ina nito. Kung ganun ay umalis si Lourdes para iwasan ng mag-ina. Kaya agad siya nagpaalam sa mga kasama para sundan si Lourdes. Sa labas ay naabutan niya itong pasakay na sa kotse. "Mi," tawag ni Daniel. Sa paglapit ay tuluyan niyang napansin ang mga mata nitong namumula. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa sakit na nararamdaman. Walang duda na may epekto pa rin ang masasakit na pangyayaring nararanasan nito noon. "Uwi na ba kayo?" Yun na lamang ang naitanong ni Daniel kahit na gusto niyang tanungin kung ayos lang ba to. "Ayoko makitang babaeng yun. At baka ano pang magawa kung hindi tama," ani Lourdes. "Bukas na lang tayo magkita sa burol at aalis na ako. Pakisabi kay Melbay umalis na ako ng maaga. Ikaw nang bahalang magsabi ng rason." Pagkatapos ay saka sumakay sa kotse. Tumango si Daniel at hindi na nagsalita pa. Pagkaalis ng sinasakyan ni Lourdes ay saka siya bumalik sa loob. At gaya ng tagpong naabutan niya sa araw ng lamay ni Corazon, ay magkasamang muli si Kara at Peter. Magkatabi at nag-uusap kaya agad niyang nilapitan. Nabaling naman ang tingin ni Kara at kaagad na rumihistrong galit sa mga mata. "Bakit?" Mahinahon man pero halatang inis sa boses. Napatiimbagang si Daniel at mariing naikuyom ang dalawang kamay. Ilang araw na silang hindi nagkikibuan ni Kara. Kapag gusto niyang kausapin ay titingnan lang siya nito ng masama. At kahit naiirita ay pinipili na lamang niyang manahimik sa malamig nitong pagtrato. Kung kinakailangan na hayaan niya si Kara sa nais nito ay gagawin niya. Wag lang silang maghiwalay. Kahit pa isa na doon, ang pakikipag-usap at mabutihan kay Peter. Mas siguro lang na hindi siya nito iiwan.